ito yung mabigat ngayon na usapin sa buong mundo, ano? Kung familiar kayo sa Israel or ano, yung sa Middle East area. Sino nakapuntad sa ano dito? Sa Israel or Palestine? Hindi ba? Or tawag nito kasi karamihan kasi sa mga Pilipino, ano yan, ba? Mayroong mga pilgrimage. May mga pilgrimage, yung mga simbahan na pupunta doon. Kasi ano, importante kasi yung lugar ng Israel kasi sa mga Kristiyano or Katoliko, Romano-Katoliko, diyan pinanganak. 'Di ba? At saka diyan namatay si Jesu Kristo, no? Lahat ng buhay niya halos diyan umiikot, ano? Diyan sa Israel at saka sa buong Middle East. Okay? So dahil mainit siya ngayong panahon na to, yan yung isa sa pag-usapan natin. Kasi ngayon yung apektado halos lahat, no? Kasi nga, yung Middle East, yan din nagsisimula yung oil natin, no? Yung crudo. Pag nagka-problema yan, damay din ang Pilipinas, no? Sige. So, ito yung layunin or objectives natin, matutunan natin, ano, yung historical basis, kung ano ibig sabihin yung gera ngayon na nangyari sa Israel, Palestine, yung situation ngayon, anong kinalaman nito ng US, at saka bakit nagkakagulo ngayon, doon ngayon, ano? Kung kailan pa yan nagsimula. At saka ano yung pwedeng magawa natin. Pag-isipin mo, sa buong Asia, ang liit-liit lang ng ano, Israel, Palestine, or Palestine lang kasi dati yan no? Or ngayon Israel na. No, ang liit-liit lang niya, pero damay-damay lahat. No, kung nabalitaan nyo, binomba na rin ng Israel yung part ng Syria, part ng Lebanon, no, yung Jordan area, kasi dito karamihan ng mga refugee ng mga ng mga Palestine, no. So, ito Africa, ito magulo dito kasi yan yung Somalia Horn of Africa. Dito yung karamihan ng oil, yung Iraq na ginera ng US, tapos ito yung kalaban nila ngayon na nag-aantay na lang. Tapos ito, yung ginera din ng US dati, Afghanistan, itong India, Pakistan, nagkakagulo din. Tapos lahat ito, isang country dati, pero naghiwalay-hiwalay na ngayon. Lahat ng Istan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Kyrgyzstan, no? So, halos lahat. So, China na dito malaki. Hindi natin makikita ang Pilipinas, medyo sa likod ng, mapa yung Pilipinas dito sa baba, no, Southeast Asia. Okay? So, ito, lang, mga countries lang yan na nagbubuo ng Middle or Near East, doon, kung titingnan niyo yung mapa. So, marami, yung kanina, 17 to 21, no? So, ang dami ng, So, bali, nabubuo sila 38 countries lahat. So, merong 483 million lahat, sa buo na yan. Tapos, yung 38, 1 billion sila lahat for that, no? So, marami pa rin China ata, At saka yung India. Karamihan dito sa Middle East na religion nila Islam. Tapos, pero sila yung nagdo-dominate ng oil sa buong mundo, no? Ang Pilipinas, wala kasi tayong oil kaya umaangkat lang tayo ng oil, no? Yung gas or kung ano pang klaseng oil. So, sa kanila lalalang nagagaling. Kaya nga, pag naisip ng mga mayayaman doon na itaas natin yung presyo, tataas talaga yung presyo ng crudo. No? Wala tayong magagawa, no? Kasi dependent tayo doon sa kanila. Kaya lang, itong Middle East din na region, yan din yung sobrang gera lagi. Diba? Yung Kuwait, Iraq, Afghanistan, no? Palagi talaga nagigera dyan sa lugar na yan for that. So, yung economy nila, yung binanggit ko kanina, 2/3 ng oil galing sa kanila, no? Lalo na yung Saudi Arabia, siya yung isa sa pinakamalaki na nagpo-produce ng oil, no? Siya yung nagsusupply. So, karamihan yan, Iran, Kuwait, So, tayo, dependent tayo sa kanila kung ano yung ipoproduce nila na oil, no? So, Syria, Iraq, Iran, Saudi, so sila yung pinakamaraming gas station sa buong mundo, no, for that. Sila din yung isa sa mga mayaman din, no, yung gross domestic product, no, yung area na yan. So, halimbawa, pag pupunta ka ng Qatar ba or UAE, libre ang gasolina nila doon sa pag may sasakyan ka, no? Kasi sila yung nagpo-produce ng gas doon, no? So, ano ba kinalaman ng US? So, kinalaman ng US dyan, kasi ang US din, kailangan din yan ng oil, no? So,
kailangan niyang kontrolin actually yung buong Middle East, Kaya strategic lagi ang US. Palagi siyang nandyan, Siyempre gusto niya i-dominate kasi nga yung presyo, kailangan niyang kumita din. Kailangan din niyang mag-produce ng weapons para ma-maintain yung gera doon. Di ba? Kung naalala niyo dati, siguro 1980s yun, nahuli siya na nagbebenta ng baril sa Iran at the same time nagbebenta ng baril sa Iraq, Tapos pinagigera niya yung dalawa. Kikita siya pareho, So, yan yung US, So, pag titingnan natin, So, since World War II, tinatry talaga mag-dominate ng US doon sa area ng Middle East, Tapos Saudi Arabia yung pinakamalaki na isa sa mga arms sale na binibigyan niya, yung binibentahan niya. Sobra $40 billion yon, 14% yan. Halos sa buong mundo yung nabibenta niya. Yung iba, United Arab Emirates, Egypt, Iraq, so suppliers. Ang US kasi meron siyang tinatawag na military industrial complex, So ang economy niya nagdidepende doon sa pag-produce ng arms. So kailangan niya may gera lagi, kung hindi man lagi, basta may gera or palagi nag-aabang ng gera kasi doon siya kumikita, So yung arms niya, yung pagbebenta ng kahit baril man, eroplano, tangke de gera, lahat ng mga equipments, doon siya kumikita, yung military industrial complex ng US. So ano yung sitwasyon regarding sa Palestine, So ito na yung nangyayari simula noong October 7 nung inatake ng Hamas yung Israel, tapos nag-hostage siya na estimate almost 200 daw na mga Israeli. So far gumante yung Israel. Ito na yung nangyayari ngayon. Dami nang namatay. Binomba ng Israel yung hospital, kahit mga simbahan, kung saan mga tao na pupunta na akala nila safe, binobomba din yon, So, kaya ang daming namamatay. Tapos karamihan din dito mga bata. Kasi ang concept kasi nila, potential to na maging terorista paglaki. Ganon sila, So, kahit bata, pinapatay doon para wala silang pakialam doon sa kanila. Okay? Teka lang, parang tumiyatabingi yung, parang parang ako na lang nakakakita. Yan, thank you. Alright, sige. So, yung question ng Palestine ngayon, regarding doon sa lupa nila. Although ang Palestine hindi talaga naging estado. Never talagang naging state. Pero doon sa mga mapa, Palestine ang tawag, Palestine nakasulat. Pero never siya naging state katulad ng Israel, Kaya ginigiit ng Israel, amin yan, lupa namin yan, Kasi naging estado sila, Tapos, yung Israel-Palestine, hindi siya religious war. Hindi siya yung Jew versus yung Arab. Hindi siya yung sinasabi nating Israeli versus yung mga Palestine. Kung hindi, yung concept ng Zion. Mamaya explain ko kung ano yung Zion na concept. So, bago lang siya nagera, nagsimula dahil doon sa binibigyan na yung karapatan nung binigay ng UK na yung Palestine sa mga Israeli, Mamaya i-explain ko rin ito yun. Kaya ang laban ng Palestine ngayon, hindi siya simpleng laban lang na religious, Yung Jew versus Arab or Israeli versus Palestine, hindi siya ganon. Kung hindi, merong kailangan kasing magdo-dominate doon sa lugar para makuha nila yung lupa. So pag titingnan mo, ito yung mapa ng Palestine noong 1946. Ayan, So, Haifa, Nazareth, Nablus, Ramallah, Gaza. Okay. Ito, Jerusalem, yan yung capital, Kung saan dito pinanganak si Jesus, di ba? Kasi itong Ramallah, capital yan ng West Bank. Ito, Gaza. 1946. Yung 1947, after nung gera, nung napag-usapan nung after nung gera nung 1967, ito yung napagkasunduan, Ito na lang yung West Bank, tapos ito yung green, yung Bethlehem, tapos itong Gaza na lang, maliit na lang. Okay, yan na lang yung tumahimik ka. Sige, okay na yun. So, yan yung yung nagbago yung mapa after nung
after nung gera, no, nung 1967. Kaya madinig nyo palagi, ano, yung from the river to the sea. From the river, ito yon to the sea. So, kailangan nila Palestine will be free. Yun yung concept nila. Kasi, yung river galing dito sa Jordan area, ito, hanggang sa sea, dito sa area ng Israel, dapat ma-free itong Palestine. Kasi Palestine siya simula pa lang. So parang ganon. Kaya yung chanting ng mga supporters or yung mga Palestino, from the river to the sea, free Palestine, no? So yun yung concept nila ng ngayon, laban. So, siyempre yung ngayon, Israel, isa talaga yan sa recipient din ng yung pera na binibigay ng US. Imagine nyo, 10.1 million per day na dollars yung binibigay ng US sa mga Israeli. Pero pag titingnan mo, sobrang liit lang ng country nila, pero ang laki ng tulong na binibigay, no, sa kanila. Kasi sinasabi ng US, kung walang Israel, kailangan namin mag-create ng Israel diyan sa Middle East. Kasi kailangan nila ng ally. Kasi kailangan nila ma-dominate yung oil diyan sa area na yon, no? Kaya since 1976, nagbibigay na ng pera yung US sa Israel. So taxpayers money yon, no? Yung mga tax ng mga tao binibigay ng US sa Israel, no? Kasi kailangan nila ma-maintain yung military diyan, no? Kaya palaging nagsasabi, ang galing ng Israel, kahit daming Arab country hindi siya matalo-talo, no? Kasi sobrang tindi ng arms niya galing US. Although ang Israel din gumagawa din siya ng sariling baril niya. Kung naalala naman yung Ingram, Israeli made yun, yung maliit na mga baril. No? Lahat din ng ang pinakamagaling na intelligence or spy sa mundo, yung Mossad, galing Israel. No? Sila yon ang Pilipinas, isa yan sinitrain ng mga Mossad dito sa atin. No? Yung mga magaling. Kasi ang grabe ng intelligence doon sa Israel area, no? Dahil sa gera na yan. So yun, so anong halos pareho natin sa Israel? Siyempre nandun yung US, no? Hindi naman nawawala ang US din sa Pilipinas simula nung nagkagera, simula nung dumating sila dito hanggang ngayon, no? Nandyan pa rin yung US, nagdo-dominate pa rin. Lalo na yung laban natin sa South China Sea. 'Di ba? Sino yung tinatawagan natin minsan o sino yung nagpo-protect sa atin? US. 'Di ba? Against China. Kasi kung tandaan nyo, si ex-President Duterte, pro-China. Ngayon, si Bongbong Marcos Jr., pro-US. Kaya yun yung laban ngayon, no? Kung paano yan. Kaya dumating yung mga fleet ng, Navy fleet ng US, nasa upper part ngayon, nasa Taiwan area or Batanes, kasi nagre-ready siya. So, antayin nyo na lang, kaunti na lang, medyo magkakagera na ang buong mundo. Oo. So, kasi marami na ang nagsasabi. Kaunti lang talaga na matrigger dyan, lalaban talaga, mayroon talagang magtitrigger. Yung Ukraine, Russia, no? Tapos China, Taiwan, Iraq, North Korea, South Korea. Basta kaunti. Yung Israel, pag once madamay yung ibang countries na paligid dyan, Egypt, Jordan, Syria, Libya, na yan, patong-patong na yan. Kasi sa gera ngayon, maraming Arab countries ang sumusulat na itigil na yung gera. Pero binibito lagi ng US na wag magbigay, wag itigil. Kaya, di ba, pag titingnan mo, yung mga malalaking countries sa mundo, UK, US, France, Canada, at saka Italy, pro-Israel. Pero yung mga tao nila, yung sabihin mga mamamayan, pro-Palestine. No? So, ganun lang yung mangyayari dyan. Eventually, siguro, hindi naman ako nagpipredict kung kailan, pero kaunti na lang siguro magkagera talaga. Kaya mag-ready na kayo kung saan kayo pwedeng tumago, no? Kasi pwedeng madamay ka. Madadamay ang Pilipinas actually kasi nandito rin yung ibang mga nagsusupport din. Kasi pro-Israel kasi ang Philippines din, no? For that. Kung titingnan niyo yung nagbo-vote doon. So ito yung kinalaman ng Pilipinas, no? So kung babalikan naman sa atin ang problema natin, kaya gusto din mag-dominate ng ng China sa South China Sea, yung 9 dash dito, kasi alam nila na meron ding oil. Lagi talagang oil, no? Hindi man sila makontento.
Oil nila, no? Gusto din sila may oil dito, no? Kaya, di ba, sinimulan ng binunggo na ng China yung isang barko ng resupply ng, ng Pilipinas. So, ano lagi iti-trigger. Tapos dumating yung US fleet na nandito sa taas, na ang gusto ng US, dapat libre to kasi nanalo naman tayo sa international court eh. Di ba, yung UNCLOS, na dapat libre to. Kaya lang, ang China, gusto niyang sakupin to lahat. Although maraming countries dito, yung Vietnam, Malaysia, ayaw nila yon. Pero siyempre, ang China, mas malaki yon. Kaya niyang kontrolin itong Scarborough Shoal. No? So, gigirahin yan. Kasi gusto rin ng China, meron siyang sariling reserve. Kasi, pag nag-decide ng US sa UN na i-embargo natin ang China, dapat ready ang China. Ready siya na makipaggera for that. Okay? So, yun yung tapos, dahil, ngayon yung Hamas, pamilya kay Hamas, yan yung isa sa nagro-rule na sa Gaza ngayon. Pero ang Hamas kasi hindi siya equivalent sa Palestine. Pero siya yung nagro-rule, no? Kaya lang, siyempre, sa Israel, ang tingin nila, pare-pareho lang lahat yan. Sila-sila lang din yan, no? So, kaya walang pakialam ang Israel kung sino mamamatay. 'Di ba? Kahit nga yung mga hostage, 'di ba? Pinapatay din nila kasi ayaw nila na ipapalit yung Israeli na hostage doon sa mga nakakulong na mga Palestine. So ayaw ng Israel yon. So okay lang na mamamatay yan sila diyan. So ganun katindi yung isip ng Israel ngayon, no? Kaya struggle nila, karamihan kasi sa country na ino-oppress, meron talagang mga liberation front. Ibig sabihin liberation front, meron talagang mga lumalaban para maging malaya. Kung tandaan nyo sa Pilipinas, di ba, panahon ng Espanyol, di ba, meron. Malahap. Panahon ng Hapon, meron din tayo mga liberation front. Panahon ng US, hanggang ngayon, meron pa rin. May nagre-rebelde. Kasi nga, ang pakiramdam, meron talagang kailangan ilibre, yung liberation. Kailangan lumaya ang Pilipinas. No? So, paano ba nagsimula na makuha or dumating yung Israel sa Palestine? Siyempre, nagsimula yan doon sinasabi nilang, yung Balfour Declaration, no, for that, na kung saan dapat i-establish ng mga Jew or yung mga Israeli doon sa Palestine, yung lugar nila. So, sumulat yung letter ng Balfour Declaration, binigay niya sa mga American Zion kasi nga, patapos na yung gera ng World War I, gusto kasing kukunin ng side ng US para pumanig sa kanya. Yung ibang mga big time or mga mayayaman na mga Zion na mga Americans, no, for that. So, dahil ang UK, siya yung nabigyan ng mandate na magdeklara kasi siya yung parang namumuno doon sa Middle East, sumulat siya, no? Binigay yung foreign secretary ng UK, nagbigay siya ng sulat doon sa mga American Zion. Sige, ito yung kasulatan na ang Palestine land pwedeng maging home ng mga Jewish people. Kaya ngayon, pag nakita nyo, maraming nagreklamo, ano bang karapatan ng UK na ibigay niya yung Palestine land sa mga Jewish, sa mga Israeli? Ito yon dahil meron siyang mandate dati, nung after nung Ottoman Empire, yung after nung maggera yon, nung panahon na yon. Okay? Pero, kahit merong ganong kasulatan, wait lang ayaw ng mga ng mga Arab countries. So ang ibig sabihin ng Zion, Jerusalem, ito yung parang ideology, no? Parang national movement siya ng mga Jewish people na yung Palestine land, yan yung home nila. Yung promised land na nakalagay sa Bible. Yung nakalagay sa Bible na promised land. Chosen people, sila yon, yung mga Israeli. Kaya ang tindi ng ideology nila na ang Palestine, ito yung promised land namin. Kami mga Israeli or Jew, kami yung chosen people. Kaya kami dito ang manirahan. So, kailangan nila paalisin lahat. Yung mga Palestine na nandun, no? O kung sino man nakatira. So, syempre, habang naging modern na ang panahon, tumitindi yung movement ng mga Zion, no? For that. So, kinikreate nila hanggang ngayon. Kaya lumiit yung part ng West Bank, Gaza Strip, no? Paliit ng paliit, kasi nga gusto nilang i-dominate ng mga Pero hindi katumbas na, hindi lahat ng Jew member ng Zion. Hindi lahat ng Israeli din
Zion. Kasi ito, national movement lang kasi yung Zion. Yung idea lang na kailangan natin, tayo dyan nakatira kasi atin yan. Kasi meron ding, ano ba, Kristiyano, Muslim, na okay lang manirahan kasama yung mga Jewish, kasama Israeli. Pero ito, sa kanila, ang ideology nila, tayo lang manirahan dito. Kasi tayo yung chosen people. Okay? So, nagsimula yan, dumadami yung Israel after nung 1800s, no, for that. So, padami, 350 hanggang dumadami sila. Pero pag titingnan mo, dahil Palestine, madami pa rin yung Arabs doon compared sa kanila. Pero dumadami sila. Lalo na yung panahon ng World War II nung tinugis sila ng mga Nazi, no, sa Germany, lalo silang pumunta doon, no. So since 1948, 3 million na sila, no, na nandun sa Israel. So ang Palestine, although ang narinig natin 2.2 siya sa Gaza, siyempre meron ding 2.7 sa West Bank, pero ang karamihan sa kanila nakatira outside. No, nakatira sa Libya, Syria, Lebanon, Jordan, kasi ano sila, tawag nito? Refugee. Kaya nga, pag nabasa nyo yung balita, marami nagko-comment na, bakit yung mga Arab countries hindi nag-o-offer ng refugee sa mga Palestine? Akala ko ba Arab sila? Dapat mahal nila yung kapwa Arab. Kasi ang thinking ng Arab, bakit ako mag-o-offer ng land sa kanila? Inakatira yan sila sa Palestine. Pag nag-o-offer ako ng land, para mura silang kinukuha, tapos ang Israeli na lahat ang titira doon. So, kaya ganun ang concept nila. Ayaw nila mag-open ng door ng refugee kasi para mo lang din kinukundor o para mo lang pinapayagan lang din na umalis sila sa sarili nilang lupa. Tapos i-dominate na yung lupa nila ng mga Israeli. Kaya mayroon ding mga nagtatanong na kung gusto pala ng US, UK, maayos ang Israel, ba't hindi nilang sila binigay sa US? Kasi ang laki-laki ng lupa ng US eh. Pero ayaw din nila nun, di ba? So, yun yung mga questions na hindi pa natatanong. So, yan, mula nung World War II, kay Hitler sa Nazi, na ano sila, no? Matindi yung inaano nila, matindi ang pinagdaanan nila. Kaya kung babalik tayo sa mental issue, health, ang tawag ngayon sa mga Zion or yung mga Israeli is para silang yun yung bagong Nazi ngayon. Kasi kung ano yung pinagdaanan nila dati, yun yung ginagawa nila ngayon sa mga Palestine. So, yung mga psychotherapists, yung mga psychologists, ang tingin nila, kung anong pinagdaanan nila yung Holocaust, hindi na-resolve yan nila as a collective na mga tao. Oo. So, ganun yung ginagawa kasi ng Germany sa kanila nung panahon ng World War II eh. Diba? Tinutugi sila, pinapatay yung mga Jew, nilalagay sa sa malalaki na mga prison, sinusunog, diba? Gas chamber. Yun din yung ginawa nila ngayon sa mga Palestine. Kung anong napagdaanan nila. Kaya marami nagko-comment, hindi nila na-resolve yung collective punishment na nangyari sa kanila. Ngayon, ginagawa nilang reason para gagawin sa iba. Ginagawa nila sa Palestine. Yan. So, ito din yung yung UN, siyempre hirap ang UN ngayon kung saan siya papanig. Pero alam naman natin kung anong purpose ng UN. Usually, US-dominated naman ang UN eh. Although kahit nandun yung country. Kaya nga, nung sumulat yung almost 120 countries na papasok yung humanitarian help, binibito na US. Or itigil yung pagbumbuba ng Israel, binibito na US. So wala din nangyari, no? Kasi noong 1948, in-establish na siya. Naunahan pa siya ng Palestine. Naunahan pa siya ng Palestine. Kasi nga, palagi nagkakagulo eh. So, hindi dineclare ng UK na maging state ang Palestine. Dahil magulo ang Palestine, binigay sa Israel. So, kung nadinig niyo yung Nakba na term, yung flood ngayon, Nakba, yung word niya is from catastrophe, no? Yung pinagdaanan ng mga Palestine sa lugar nila ngayon. So, ang daming refugee ngayon, no? Kaya Nakba ang tawag nila ngayon, parang pangalawa na flood. Kasi gera talaga siya na kung saan madi-displace yung mga Israeli, mga Palestine. So, ito yung nila, yung UN partition, So, tandaan mo, itong pula na to, ito lang yung Palestine dati, no? Itong red na to, yung Arab state. Jewish yung green. Jerusalem kasi parang international yan parang open sa lahat. Pero habang tumatagal, lumiliit siya. No, lumiliit na siya. Hanggang ngayon, sobrang liit na to.
nung time na pumunta ako dito, inikot namin to lahat eh. Yung Nablus, Hebron, Jerusalem, ganyan. Dito, nung papasok kami sa Israel, binabaril yung, ambulance eh. Kaya sabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok kasi may gera doon. Dito lang kami sa area na to. So, sobrang magulo talaga nung time na yun eh. So, nung panahon ng gera, no, 1967, halos lahat nakuha ng Israel noon. No? Halos lahat nakuha nila. Kaya lang, binigay din after yung armistice, yung napag-usapan. So, ngayon, ito na yung ngayon ang Palestinian, ang concept niya, daming refugee. Dami talaga silang, kahit saan, wait lang, kahit saan sila, meron sila sa Lebanon, Syria, Jordan, no? Kahit saan. Kaya ngayon, ginigera din ng Israel tong Lebanon, Syria, yung mga border niya. Tapos, controlled lahat. Yung nakikita nyo na checkpoint sa airport, parang wala lang yan sa Israel. Nasa kalsada lang yan. Yung pag pumasok ka ng airport natin sa NAIA, yung check ng doon sa mga bag, check ng katawan natin, ordinaryo lang yan sa Israel. Nasa kalsada lang yan nakalagay. Dadaan ka lang doon, no? Pero yung airport mismo sa Israel, sobrang haba ng check nila. Ang bag mo, siguro mga 5 minutes pa bago mo kuha yung bag. Kasi ang dami mong dadaanan. No? Kasi i-check talaga nila. No? Tapos, kontrolado nila yung buhay mo. Yung may gate sila halos lahat. Tapos, halimbawa, ang trabaho mo 8 o'clock. Pero yung soldier o yung sundalo na magbabantay dito, darating ng 9. Hindi ka makakareklamo. Ganon sila katindi. No? So, meron silang wall doon na 9 meters, sobrang kapal. Tapos nandiyan ka sa loob, kaya pag magkakagulo, wala ka matatakasan eh. Tapos lahat yan, chinecheck yan. Chinecheck yan. Kasi ito, nag-aantay lang talaga hanggang bubukas to. Wala silang magagawa. Kaya nung nandun ako nung time na yon, kawawa yung mga buntis. Kasi mag-aantay na pa bubukas yung gate bago namin matransfer sa kabilang lugar yung buntis sa kabilang hospital, no? Kasi hindi kaya sa kabila. So hanggang hindi siya bubukas, wala ka magagawa. Upo ka lang dyan, mag-aantay ka lang. Ganun lang siya. Tapos lahat yan may passport, tine-check lahat yan. Ang bilib lang ko sa Israeli, kaya nilang tumingin agad kung Palestine ka or ibang country. Kaya nila naman. No? Tapos dahil kahit gera sila palagi, yung yung 18 years old na babae man or lalaki is dapat sundalo. Parang Korea. No? Compulsory. Hindi, sa atin, ROTC wala eh. Sa kanila doon, lahat babae, lalaki, pagdating ng 18, maging sundalo. Kaya pag sumakay ka ng bus doon, katabi mo, babae, lalaki, mga bata pa, dala-dala ng baril. Parang ordinaryo lang, kwentuhan, nakasabit sila sa bus, dala-dala nila yung Armalite nila, ganyan. Tapos takot na takot ka kasi ang dami nila, di ba? So parang wala lang sa kanila yon, no? Kasi nga, common sa kanila yung halos lahat dumaan kasi doon. Tapos, ang daming nakakulong na bata. Hindi ko alam bakit, bata, sobrang dami talaga doon, no? Na bata ang pinapatay sa kanila. Wala silang pakialam doon eh. Tapos meron din silang, parang legal kasi ang torture doon eh. Pero meron silang parang torture na room, may torture sila na upuan, na parang hindi ka makatayo, hindi ka makaupo. Na sobrang sakit. Tapos pwede kang ikulong na kahit walang kaso. Yung sinasabi nilang administrative detention. No? Pag na-issue yon, kahit ilang taon ka nandun, wala silang pakialam. No? So, mula nung 1947, ito yung Palestine. Ngayon, ito na lang yung natira sa kanila, yung green. Mula doon sa malaki na green, ito na lang yung Palestine. Tapos itong puti, Israel na. Sobrang baliktad. Tapos ito, kontrolado lahat yan. Kaya merong area doon na kapitbahay mo, katulad ito, kamag-anak. May wall dyan sa gitna, hindi mo madalaw yung kamag-anak mo. Iikot ka pa ng ilang kilometro bago makapunta ka doon, na isang wall lang yung pagitan nyo. Kaya sobrang bad trip yung pag nandun ka. Yan ganyan siya. Yan yung wall. Yan magkakapit-bahay lang to dati. Sinira. Layo na lalakarin mo bago ka makarating na sa kapitbahay mo or kamag-anak or family mo. Sobrang ganyan. Kasi iniiwasan kasi nila dito yung pag nagpo-protest, magigera, ganyan. No? So, sobrang taas niyan. Hindi mo kayang akyatin. Tapos merong mga tower dito naman yung mga sundalo na anytime, kung gusto nilang barilin ka, babarilin ka lang nila.
Wala silang pakialam sa'yo kung masugatan o mamatay ka. So ito yung tinatawag nila ngayon na settlers eh. Yung parang mga condominium. So meron sila, kasi sa international bawal sila eh. No? Nung nandun kami, so meron sila mga tanim na olive. Kawin na kasi mga olive, no? Olive oil, olive na. So yan, dito nila yung farmland nila. Pero yung sewerage dito, yung mga dumi nila, dito babagsak. Sobrang baho yung may area dito. Mga basura nila dito, babagsak nila. Ganon, dito sa gilid. Kasi ang gusto nila, paalisin yung mga tao dito. So wala silang pakialam. No? So ganyan. So eventually, susunugin yung mga olive oil dito, mga trees, para paalisin ka lang. O sa minsan, mga balita namin nung nandun kami, kasi halos lahat nga may baril, di ba? Yung mga tao dito, mamamaril lang yan ng mga Palestine na naglalakad dito. Oo. So ganun lang sila walang pakialam doon. Sabi nga nila, Dok, buti hindi ka binaril. Bakit nila ko baril? Kasi kilala siguro yung mukha na, hindi to Palestine kasi maliit lang, para ganon. So, nakaiwas. So, ang tawag ngayon sa Palestine, para siyang Africa din, yung apartheid na concept, na sobrang systematic na oppression sa mga Palestinian. Ganon din ginawa yun sa South Africa, yung mga itim doon na dinodominate o ino-oppress ng mga puti, So lahat doon, meron silang ID. Ang galing ng ID nila doon, kasi lahat ng Palestine may ID. Tapos may nakalagay doon na star or colors. Parang habang dumadami yung star or color mo, red, lalo kang naging threat sa government. The more stars you have, the more colors you have, lalo kang maging threat sa kanila. So, pag naisip nila na hulihin ka, i-interrogate ka, anytime of the day, kaya kanilang kunin. Wala kang magagawa. Oo. Pag nag-resist ka, babarilin ka lang nila. Ganon lang yung doon. So, ang tindi, wala silang kalaban-laban doon sa area. Kasi kontrolado nila pati batas. Checkpoints and everything. Kaya nga siya apartheid state ang concept. Ayan, so yung intifada, yun yung laban, Terror na ginagawa ng Israel laban doon sa Palestine. Tapos lumalaban din yung Palestine against sa lumalaban din yung Palestine against sa Israel. Yun yung intifada na concept nila. Yung parang ginigera nila yung Palestine, yung Israel. So, ito, yung UN, ang trabaho ng UN, siyempre, hopefully makatulong, pero alam natin hanggang ngayon, wala, Parang walang ngipin ang UN. Pag nagbito ang US, nahihirapan na ang UN. Tapos, marami pang disinformation. Kalungkot nga ngayon kasi doon sa mga media, palagi nilang, tawag nito, binabago yung kwento, So, yung hindi laban ng Israel and Hamas kundi continuing na resistance yung Palestine dahil doon sa occupation ng lupa ng sa Palestine. So, dahil terrorist ang Hamas, kinukonsider niya na lahat yan kasama ng Hamas, Kaya mga kwento na hindi naman totoo, parang ganun. So, hindi ito religious war, kung hindi ito yung kalaban nila, yung Zionist ideology na gustong kunin ng mga Israeli or Jew na Zion member yung lupa nila for that. Kasi sa Bible yung mga right-wing Christians, yun silang promised land, chosen one, sila yon dapat tumira doon. So, ayaw din nila ng two-state solution, Kasi nga, Palestine land siya. Ayaw din nila na. Ang Israel din, gusto nila, sila din ang titira. Walang mga Arab. Kaya nahihirapan yung mundo ngayon kung saan, So, ang struggle nila, ito ngayon, gera nga, Although hindi talaga siya gera, genocide ang tawag, Kasi walang kalaban-laban yung Palestine sa mga weapons ng Israel, So, kung ano yung magagawa natin, ito, yung BDS kasi, ito yung, boycott at saka disarm, yung parang yung mga products ng Israel na pwedeng hindi bilhin, parang ganon, para makatulong doon sa pag-support ng struggle, So may worldwide campaign ito ng BDS, Saka support sa mga Palestine. So yan, so kahit hirap ang Palestine, lumalaban pa rin sila, mukhang mauubos sila.
Kasi ang tindi ng Israel no? Pero kahit doon, ginagawa nila ng paraan kasi nga gusto nilang makakamit yung justice man or maayos yung kanilang buhay sa lugar nila. So yun lang po. Salamat doon sa pakikinig ng Israel-Palestine. Kung may tanong kayo, libre naman.